At hayaan mo po na mapapurihan ko po namin sa aming kalagitnaan habang po kami ay nag-aaral, nakikinig, at natututo, Ama. Marami pong salamat. Ikaw po ang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan ng iyong banal na Espiritu, ang patuloy na magturo sa amin na nakikinig, at hayaan mo po na ang mga salita mo ay maging matibay na pundasyon para po sa aming pananampalataya. Marami pong salamat. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen po ang Panginoon. Ngayon po ay ating pong i-request kay Pastora Michelle Dison Parungaw ang ating pong pagsamba muna sa Panginoon. Kung kaya ng internet mo, ng signal mo na magbukas ng video, pwede ka magbukas ng video. So ako malakas ang signal ko, nandito ako muli sa De Leon 5-star Hotel. Kaya malakas ang signal ko. Nakapagbubukas ako. Okay, Pastor Michelle? Amen. Good evening po. Praise the Lord. Sige po, tayo patuloy na magpuri sa Panginoon. Awitin po natin ang tapat kailan paman. Hallelujah. Sa Panginoong Yesus, kami nagtitiwala sa biyaya niya't habag. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Kung ika'y nalalamig at wala kang malapitan, para ba ang daigdig na sa'yo'y pinapasan? Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Minsan pa sa Panginoong Yesus, ako'y nagtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Kung ika'y nalalamig at wala kang malapitan, para ba ang daigdig na sa'yo'y pinapasan? Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya.
Ang Panginoon, tapat kailan pa man. Ang Panginoon, tapat kailan pa man. Ang Panginoon, tapat kailan pa man. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, na hindi man po kami karapat-dapat, Panginoon, ngunit sa biyaya at habag po ninyo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, O Diyos, na kami po'y muling makakarinig ng iyong salita. Bagamat may mga kapaguran, Panginoon, ng aming lupang katawan, ngunit patuloy kaming nananabik, O Diyos, sa iyong mga salita, at patuloy po kami nagpapakumbaba, Panginoon, because your word, Panginoon, ay active and alive, Panginoon, at patuloy na magko-correct sa amin, magre-rebuke sa amin, Panginoon, at patuloy na magtatama ng buhay po namin. Maraming salamat po, Lord God. To you all the praises and honor. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po, Pastora Michelle. Ayan, purihin ang Diyos. Welcome po sa ating pong OBS, Online Bible Study, every Friday, alas 8 po ng gabi. Pero sinusubukan po natin na buksan na po yung ating Telegram account ng alas 7:30. Ayan. So, welcome muna natin yung ating po mga bagong makakasama. Nandyan yung magkakapatid na May, Grace at EJ. At nandyan din po si Sister Ellie Matic. Ayan. Sister Ellie Matic, nakita ko po siya kanina, nandyan po siya. Magandang gabi po, Sister Ellie. Ayan. Magandang gabi naman po, Pastor. Salamat po. Meron kayong kasama kinig dyan? Wala po, nasa labas po sila, nasa kwarto po ako. Okay, sige po. Welcome po kayo sa ating online Bible study na nagaganap po ting araw po ng Biyernes, alas 8 po ng gabi. Ito po ay isang basic na pag-aaral ng ating pong mga pinaniniwalaan. Sabi ng mga kasulatan, lalo na po ni Apostol Pablo, always go back to the basic. Balik tayo doon sa mga ano ba talaga yung pinaniniwalaan natin. Kasi minsan, ang tagal nating mananampalataya, hindi natin alam ano yung ating mga pinaniniwalaan, ano yung ating mga stand. Minsan, madali tayong mahikayat ng iba. Kaya mahalaga po, malaman natin ano ba yung mga pinaniniwalaan natin. So, ito po ay napaka-basic. Alam na po ng marami sa inyo, pero kailangan lang po nating marinig. Kasi ang isang panganib ngayon ay yung gusto magpakalalim-lalim. Marami pong nangyaring gano'n, no? Gustong magpakalalim-lalim, ang nangyari ay naligaw. Kasi po kapag nagpakalalim-lalim tayo, at binigyan natin ng masyadong diin ng isang bagay na pinaniniwalaan natin, nagiging extreme po yun extreme, At kung minsan, yun na po, naliligaw na tayo, doon na tayo napopokus. Kaya balik po tayo sa ating pong mga pangunahing pinaniniwalaan. So, nung course, ang number one nating pinaniniwalaan ay ang Biblia. Kaya yun po yung pinag-usapan po natin nung nakaraan. So ngayon po, nasa pangalawa na po tayong session. Ito po ang ating OBS o Online Bible Study ay tatagal lamang po ng 16 na Biyernes. So kung pangalawa tayo ngayon, 14 na lang. Ngayon, papayagan ko kayo na may absent na 4 para gumraduate. Ibig sabihin, pag naka-attend kayo at least 12 times, pwede na kayong gumraduate. Pero kapag sobra sa 4, ay sorry po, ano na po yun, masyado na malaki po yung grace natin. So, purin po ang Panginoon. So, magpapatuloy po tayo ngayon. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, nagpapasalamat kami na muli po ay Biyernes, alas 8 po ng gabi, at sama-sama po kami sa aming online Bible study, Panginoon. Salamat po sa gabing ito. Tulad po ng aming naranasan nung nakaraang Biyernes, bagamat magkakalayo kami, nasa kanya-kanyang mga kwarto, tahanan, lugar, o yung iba ay nasa labas, ay hindi po hadlang ang iyong kapangyarihan. Tulad po ng testimony nung nakaraan, pagbukas pa lamang ng Telegram ay may ginawa ka na, Panginoon. We believe, Panginoon,
ikaw ang Diyos na makapangyarihan dahil ang pangako mo kapag ang iyong salita ay pinapangaral, nandoon ang iyong pong pagkilos. Pinababanal mo yung lugar na yun, pinagpapala mo yung mga nakikinig at yung kanilang pananampalataya, pinapalakas mo, Panginoon, sapagkat ito po'y pagkain ng aming Espiritu, Lord God. Kaya, Panginoon, maraming salamat at nabayan mo lamang po kami at parangalan po ang iyong dakilang pangalan sa aming pong ikalawang session na to, Panginoon. Pagpalain mo rin po ang mga nasa tahanan ngayon na nakikinig ng sama-sama ng kanila pong mga mahal sa buhay, Panginoon. Salamat po, Ama. Gumawa ka po. Maging sino man po ang may sakit karamdaman, ngayon pa lamang nagsasalita kami ng kagalingan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Panginoon, sino man po ang may kabigatan sa kanila pong kalagayan, in the name of Jesus, nagsasalita po ako ng kapanatagan, nagsasalita ako ng kagaanan in Jesus' name. Panginoon, sino man po ang may pangailangan, anuman ang pangailangan mula sa financial o anuman pangailangan nila, Lord God, Lord, I pray for your provision sapagkat ikaw naman po ang aming Jehovah Jireh, Lord God. Maraming salamat. Sino man po ang mga may prayer request, hindi man namin napag-uusapan sa aming pong OBS na to, Lord, abutin mo po sila. At muli po tulad po ng nakaraang Biyernes, ay mag-testify sila na bagamat kami po ay nasa online Bible study, nandoon kumikilos ng makapangyarihan ng iyong kamay at pinagpapala mo, Panginoon, ang mga nakikibahagi rito, Lord God. Kaya, Panginoon, parangalan mo po ang iyong dakilang pangalan sa magitan po ng pagbibigay sa amin ng maliwanag na mga bagay patungkol po sa iyong mga salita at ganoon din po ang malakas na signal. Lalo na po sila na nakadata lang, Lord God. Hindi po maging hadlang na hindi po nila marinig ang iyong mga salita ngayong pong gabi, Lord God. Salamat po. Baging yung mga kasama namin hindi pa nakakapasok, iyo pong palalahanan sila, Panginoon, na ngayon ay Biyernes, alas 8, meron po kaming OBS o online Bible study. Maraming salamat po sa 20 participant na nakabukas po yung mga gadget nila at may mga kasama po yung iba. Kaya, Panginoon, salamat po, Diyos, sa napakarami po, Panginoon, na mga kapatid na to nakabahagi po ng aming OBS. Sabi ng iyong salita, Panginoon, saan man may 2 o 3 nagkakatipon, ay nandun ka sa kanilang kalagitnaan, Panginoon. Napakarami po namin, Lord God. Kaya, Panginoon, salamat po, Diyos. At sa oras pong ito, Panginoon, kinikilala namin ang banal na Espiritu Santo dahil ang sabi mo, Panginoon, isinugo mo siya upang ipaalala sa amin lahat ng itinuro mo noon, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat po, banal na Espiritu. Gumawa ka lang po. And we believe, hindi po hadlang ang distansya para hindi pagpalain ang iyo pong mga anak na nandun sa kanila pong mga gadget at nakikinig ngayon ng iyong salita, Lord God. Salamat po sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. So dito po sa akin ay 3 po kami. 4 kami pala, kasama ko. Ay 7 po pala. Ako, Sister Bensi, nakikinig dito sa harapan ko, audience ko siya. Si Daniel, nasa tabi ko, audience ko siya, pero nakahiga. si Yayay, nandun sa kwarto, naririnig tayo. At saka si Father, Son, and the Holy Spirit. Kaya po 7 kami. Puri ng Panginoon. Okay. So, nasa ikalawang session po tayo. At ang ating pong topic ngayon ay after po ng Biblia, siyempre Bible study tayo, yun ang unang dapat nating pinaniniwalaan. So yun po yung unang session. Doon po sa nakamiss, ay pwede po nyo i-request sa akin, naka-record po kasi itong ating Bible study na to. Pag mayroong nakakamiss, pwede po nilang i-request at papadala natin yung recorded video natin. Yung po nakaraan ay audio, subukan natin ngayon kung ito po yung maging video, no? Kasi po yung audio, hindi ko ma-send sa Messenger. Kaya po yung mga nagre-request ng nakaraan, ng ating nakaraang session, sa Telegram lang po siya na i-send. Kaya hindi ko ma-send sa Messenger. So, sa email, hindi ko pa na-try sa email. Kung may email kayo, pag nag-request po kayo, padala nyo. Pero itong video natin ngayon, tingnan natin kung kaya pong ma-send
sa messenger. So purihin po ang Diyos. Ang ating pong pag-uusapan ngayon, yung pong ikalawang pinaniniwalaan po natin, ano po, ang ginagamit po natin na pag-aaral ay yung pong the 16 fundamental truths na pinaniniwalaan po natin, research and translated by Alfredo G. Torres. Yan po yung ginagamit nating tawag dito, materials sa ngayon. So nasa session po tayo at ang pamagat po nito, ang iisang tunay na Diyos. Mga kapatid, napakahalaga na alam natin ang ating pinaniniwalaan para walang kalituhan. Nung hindi pa tayo mananampalataya, for example, ang inyong lingkod, nang hindi pa ako mananampalataya, litong-lito ako Ilan ba talaga ang Diyos, di ba? Siyempre, yung ibang mga napagtatanungan ko, mga pilosopo yan, hindi ko alam kung ilan ang Diyos. Sabi nila, bakit ilan ba ang Diyos? Sabi ko, ang dami kasi natin tinatawag. No? Doon lang sa ating nakagisnan na relihiyon, ang tawag nila ay Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Ina, Diyos Espiritu Santo. Sabi ko, yun. At ang tawag lahat nila, Diyos, di ba? Natutuloy ako. Meron na naman talaga ang Diyos. Sabi niya, hindi mo alam. Pilosopo yung kausap ko, sabi niya, alam mo ang Diyos, sabi niya, 3 sakot kalahati. Kaya napakahalaga po. Nung nagpunta po kami sa India, nag-mission tayo sa India, ang Diyos po nila ay 30 million. Ganun po karami ang Diyos nila. Kaya kung nakakakita kayo ng mga simbahan nila, hindi po kasya sa loob ng simbahan nila ang mga Diyos nila kasi 30 million. So, nandun po sa labas siya, nandyan po sa labas, nakalitrato, nakaukit, 30 million. At ang nakakatuwa doon, ang mother god nila ay baka. No? Pag sa karsada, doon sa pinaka-Manila nila, sa New Delhi, nagkalat ang baka. Banggain mo na ang tao, wag lang ang baka. Pag ang baka, dudumugin ka nila kasi binangga mo ang Diyos nila. Kaya meron akong video doon na, siyempre mga baka yon, pumupo yung baka. Tumumo yung baka. Nakita ko yung mga nanay, nag-agawan. Nilamutak yung kalalabas lang na po. Sorry po sa mga kumakain, ano? At talagang nilamutak. Parang pinag-aagawan nila yon. Kasi nga, Mother God yung baka. Yun ang pinakainang Diyos nila. So pati po yung dumi noon ay banal. Kaya po pinag-aagawan nila. Ganun po. Kaya napakahalaga po na malaman natin na bilang mga Kristiyano ang Diyos. Bilang mga Kristiyano po, ang ating paniniwala sa banal na kasulatan mula Old Testament hanggang New Testament, sabi niya, Hear, O Israel, doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. The Lord God is one God. So meron lamang po tayo iisang Diyos. Na po, tayo ay naniniwala na mayroong iisang Diyos, walang simula at mananatili magpakailanman. Pero ito po, pinaniniwalaan natin ito na dapat nating maintindihan, binubuo po ito ng 3 persona. Yan, dito na po malilito yung marami, ano? 3 persona. Yung pong Ama, Anak, at Banal na Espiritu. So, ang 3 persona ito ay nagkakaisa sa kanilang katangian at kalagayang Diyos. Sa mga nagsusulat, makikita po niya sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 na nabanggit ko na kanina, Isaiah 43 verse 10 and 11, Matthew chapter 28 verse 19, and Lucas 3:22. So doon po natin makikita yan. So bakit po ninyo, no? Kapag kausap natin, wala personal na relasyon sa Panginoon. Kapag ang kausap natin, hindi pa nagbukas ng puso, kasi maunawaan lamang itong pangalawang paniniwala natin. Una, dapat naniniwala siya sa Biblia na salita siya ng Diyos. Kaya inuna natin na pag-aralan ano ba ang Biblia. At nakita natin ang Biblia ay salita ng Diyos. Walang mali.
no? Walang mali. Ngayon, pinasok na natin ang Biblia. Ano ba ang nasa loob ng Biblia? Ang tinuturo ng Biblia, meron iisang Diyos sa tatlong persona. So, doon may kalituan. Mahirap maunawaan ito kapag hindi ka naniniwala sa Biblia. Kapag hindi mo binuksan ang puso mo, ang kaisipan mo sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Jesus, hindi mo maintindihan ito. Kasi sabi ni Apostol Pablo, misteryo ito misteryo, mystery. At kapag mystery yan, kailangan po ng pangunawa, hindi ng ating utak, kundi ng ating puso o ayon sa gabay ng Panginoon mismo. Kaya nga po dito sa pangalawang pinag-aaralan po natin, ito po ay patungkol sa pag-aaral sa kabuuang kalagayan ng Diyos, sa formal na pag-aaral. Ito po tinatawag na theology. Sa Bible School, tulad ng nabanggit natin nakaraan, Bible ang pinag-aaralan natin, isang kurso po yan sa Bible School. Bibliology. Ito pag-aaral naman po natin, hindi lang sa kurso. Ito po ay hindi lang sa subject. Minulit ko pala. Yung bibliology, isang subject sa Bible School. Pero kung minsan po, merong bibliology 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin, 2 taon yung pag-aaralan ang Bible, bibliology. So sa atin, basic lang tayo. Itong pag-aaral, pinag-aaralan ngayon, hindi sa subject. Ito po ay isang kurso mismo. Bachelor of Theology. Isang kurso mismo. 4 na taong kurso. Ang tawag po sa kanya ay theology. Pag sinabi pong theo, Diyos yun. Yung logy, study. Kaya theology. So, kung nakaraan Biyernes, isang subject yung ating tinalakay sa Bible School, ngayon po ay isang kurso, yung buong theology. Pero siyempre, di natin kakayanin na isang kurso, 4 na taon. So, doon lamang po tayo sa basic ngayon. Kaya, sa formal na pag-aaral, ito ay tinatawag na theology. Kung ihambing natin ng absolute na kalagayan ng Diyos sa kalagayan natin ng mga tao, hindi mapantayan ng sinamang tao ito. Dahilan sa God is unlimited, whereas mankind is limited. Yan po yan. Alam ng Diyos ang lahat. Ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang inaharap. Tayong mga tao, ang alam lang natin ay ang nakaraan natin. Minsan nagmumulto nga yung nakaraan natin, di ba? At ang kasalukuyan, meron din pagkakataon na pati yung nakaraan na pangyayari ay nakakalimutan natin kasi ano nga tayo, limited. Si Lord, unlimited yan. So, kung ang ating Diyos ay iisa, unan nating maintindihan yung katotohanan patungkol sa 3 persona. So sa mga hindi naniniwala sa Bible, ginagawa lang reference ang Bible, at hindi pa talaga nagbukas ng puso sa Panginoon, ay didebatihin po tayo dyan. Kasi yung salitang Trinity, ito po ay isang theological term na ginamit simula noong 2nd century na siyang tumutukoy sa 3 persona na binubuo sa iisang Diyos. Kaya lang, ang diskusyon dito, kapag talagang hindi pa naintindihan ng kausap natin, sabi niya, hindi totoo yung Trinity. Kasi wala tayong mababasang literal na salitang Trinity sa Bible. Minsan po, tama po naman talaga sila. Wala, hindi po nasulat sa Bible yung mismong salitang Trinity. So, yung pong Trinity, the divine unity is multiple unity of the 3 distinct persons. The 3 persons are members of one Godhead, and yet each is supremely conscious of the other 2. Ito po yan. Hindi po literal na nasulat yung salitang Trinidad o Trinity sa Bible, pero nandun po na sila po ay kumilos ng sabay-sabay. Sila po ay nandoon na merong kanya-kanyang bahagi o kanya-kanyang partisipasyon.
So ang Trinity ay kaiba sa talitang Tritiseim, sapagkat ang Tritiseim ay paniniwala sa tatlong Diyos. Kaya nga yung hindi nakakaunawa nito, sasabihin nila sa atin, naku, ang Diyos niyo monster. Akala nila, isang katawan, tatlong ulo. Monster nga naman yon. Kasi hindi nila naintindihan yung talitang Trinity. Ang nasa isip nila, Tritheism. Pag sinabi nating Tritheism, tatlong Diyos. No? Patungkol sa tatlong Diyos, ang Tritheism ay kagaya ng polytheism na siyang paniniwala patungkol sa maraming iba't ibang Diyos, polytheism. At pantheism na siyang paniniwala ng mga nilalang Diyos ay naging bahagi ng Diyos, pantheism. Ang dami, no? Kaya theism muna tayo sa ating pag-aaral. Ang dami natin pinag-aaralan ng ism. Ang tritheism, polytheism at pantheism ay lahat maling katuruan sa Diyos na siyang isinasagawa ng iba't ibang relihiyon. Sa mundo, sa kabila nito, ang Trinity ay paniniwala na mayroong iisang Diyos, iisang tunay na Diyos na binubuo ng tatlong persona na gumagawa para ipadama ang biyaya sa sangkatauhan upang sila ay maligtas sa magitan ng ginawa ng Panginoon Hesus sa bundok ng Kalbaryo. So, yun po yung pagkakaiba, no? So, pag pinalawak po natin ang pag-aaral sa Trinity, meron pong isang tunay na Diyos. Nabanggit ko na yung mga verses kanina. Yung pong tatlong persona, ang Ama ay Diyos. Isaiah 63 verse 16. At wala pong sasangkot sa katotohanan ito na Ama ay Diyos. Actually, sa ibang relihiyon, si Ama lang o Ama lang ang Diyos nila. Hindi nila kinikilalang Diyos yung anak. At lalo ang Espiritu Santo. So, ang anak ay Diyos. Yan po ay sa Juan 1:1. Ang sabi doon, walang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. At siya'y nagkatawang tao sa verse 14. Colossians 2:9, sinasabi rin po ng anak ay Diyos. At ang banal na Espiritu ay Diyos. Makita po natin yan sa Gawa 5:3, 4, Mateo 12:31-32. So, sila po ay nandoon sa iisang Diyos. Isang Godhead in three person. Ang hirap po, ano? Ang hirap maintindihan yan kapag hindi talaga naniniwala sa Bible at hindi pa talaga isinuko ng tao ang kanya. Yun po isang maganda, no? Sa atin na mga Christian. Dahil nagsuko na tayo ng ating buhay sa Panginoon, tinanggap natin siya bilang Diyos, Panginoon at sarili na kapagligtas, ang dali na po nating maintindihan ang salita ng Diyos. Wala nang diskusyon. Nung hindi ako mananampalataya, nakukulta ang isip ko, nangyari yun? Isang Diyos sa tatlong persona. At talagang maisip mo kaagad na talagang tatlo na magkakaiba eh. Ano po? So, pag-aralan pa muna natin, ang bawat persona na nabanggit, ang ultimong po sa lumang tipan nandun sila eh. Hindi lang po sa bagong tipan. Ang Ama ay nabanggit po sa Isaiah 63 verse 16, Malakias chapter 2. Ang anak naman ay tinawag na Diyos sa mga awit 45, 6-7. No? At mga awit chapter 2 verse 6-7, Proverbs chapter 30 verse 4. Ang banal na Espiritu ay manlilikha sa Genesis chapter 1 verse 2. No? Pasimula pa ng Bible, doon na yung Holy Spirit. Ano sabi doon? Ang Espiritu ng Diyos ay nandoon sa ibabaw ng tubig. No? Genesis chapter 1 verse 2 pa lang. Saka sa Job chapter 26 verse 13, mga awit 104 verse 30, at nagpapalakas at nagbigay buhay sa tao, Genesis chapter 2 verse 7, Job chapter 3 verse 4. Nandun lahat. Yung tatlong persona. Okay, kaya tingnan po natin, yung katangian ng tatlong persona, yung Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu. Yung kung katangian nila na pagiging Diyos magkakaparehas po, walang hanggan, eternal. Isaiah 63 verse 16. Micah chapter 5 verse 2, John 1:1, Hebrews 9:4. Walang hanggan.
yung katangian ng tatlo, pare-parehas, walang hanggan. Pangalawa, pinakamakapangyarihan, omnipotent. Deuteronomy chapter 4 verse 9, Matthew chapter 18 verse 20, Awit 139 verse 7 to 10. At yung pong pangatlo, alam niya ang lahat. Omniscient. Alam ang lahat. Genesis chapter 18 verse 18. Kaya alam po niya ngayon na nakikinig ka. Alam niya ngayon na nasa OBS ka. Alam niya na natin. Ang sabi ng Bible, ultimong bilang ng buhok natin, alam nila eh. No? Alam ng Diyos. So Marcos 11:2, 6, unang Korinto 2:10 hanggang 11, at Proverbs 15:3. So, kung yung kanilang pagiging Diyos na katangian, pare-parehas, ito pong tatlong persona ay nagkakaisa, subalit meron pong magkakaibang gawain. Yan po, no? Puntahan natin yung sa pagtubos ng ating kasalanan. Ang Ama ang unang nakaalam at nagtakda sa atin. Nabubo ang dugo ng anak upang lubusan na ang tao ay matubos mula sa kasalanan, habang tayo naman ay pinapaging banal ng Espiritu Santo. Wow! Pagtubos pa lang eh. Sa redemption pa lang, kompleto na po yung sangkap. The Father, Son, and the Holy Spirit. Nagkakaisa po sila sa kanila pong gawain. Sa prayer, no? Yung inuna natin, ano, na sila'y nagkakaisa pero mayroong magkakaibang gawain. Doon sa pagtubos sa atin o sa kaligtasan, ipinlalo ng Ama, ibinubo ng anak ang kanyang dugo, ginawa ng anak sa nakatutupan ng anak, no? At ngayon ipinapaalala ng Holy Spirit. Pagdating naman po sa prayer, sa pananalangin, maaari tayong manalangin sa Ama, di ba? Turo ng Panginoon yan, Efeso 2:18 at Mateo 6:9, sa magitan ng anak. 1 chapter 14 verse 19, at sa gabay at tulong ng Espiritu Santo, Roma 8:26, Efeso 6:8, di ba? Ang Espiritu tinuruan na tayo eh. Tumawag kayo sa Ama, sabi niya, sa pangalan ko, sa gabay ng banal na Espiritu. Sa kompleto ang sangkap, kompleto ni Father, Son, and the Holy Ghost. Sa kanila pong relasyon, nasa Ama ang siyang kabuuang kalagayan ng Diyos na hindi nakikita, invisible. Exodus chapter 33 verse 22-23, 1 chapter 1 verse 18, at nasa Anak ang siyang kabuuang kalagayan ng Diyos. Nakita po ninyo? Nakikita, visible or manifested. Yung kabuuan ng Diyos nasa Ama, yung invisible. Pero nagkataon ng anak, naging visible, nagmanifest siya sa kabuuan kalagayan ng Diyos. Habang ang banal na Espiritu ang siyang kabuuang kalagayan ng Diyos na siyang gumagalaw at nangunguna sa lahat ng mga nilalang. So, acting immediately upon God's creation in 1 Corinthians chapter 2 verse 9 to 10. Ayan. Okay? Ngayon po, kung meron kayong gustong paliwanagan na hindi maintindihan ano ba yung Holy Spirit na yan, meron po mga ilustrasyon na nagpapahayag patungkol sa Trinity. Sa bagay ito, gagamit po tayo ng ilang ilustrasyon para ipaliwanag ang kamanghamanghang kalagayan ng Diyos. Kapag hindi pa tumatanggap sa Panginoon, yung kausap ninyo, talaga po hindi maintindihan. Okay. Ang isang halimbawa po yung triangle. Yung triangle po bilang civil engineering, the same sukat po yan. Pare-parehas po ang sukat. Kaya pa yung triangle, kahit anong hagis mo, ganun pa rin siya. So ang triangle ay mayroong tatlong kakaibang sulok. Bagamat ito ay mayroong tatlong magkakaibang sulok, binubuo ito ng isang triangle, hindi tatlong triangle. Diba? Triangle, ganon. Magkakaiba po yung distance niyan. Pero mayroong tatlong sulok. So yan ang unang example o ilustrasyon ng Trinity. Tatlong sulok, pero triangle pa rin. Tatlong persona, pero isang Diyos. Ano ba? Ballpen. Alam ba ninyo, ang ballpen na ganito, tatlo po yan. No? Ang ballpen binubuo ng tatlong magkakaibang bahagi. Ano ang unang bahagi? Tinta. Yung pinaka nasa loob, tinta. Yung lagay ng tinta. At ang pinaka-case, itong labas. So, isang bagay,
tinta, lagayan ng tinta, at saka yung panlabas niya. Bagamat ang tatlong kakaibang bagay, binubuo sila, isa ang tawag ay ballpen. Pag tinawag mong ballpen, may tinta, may lagay ng tinta, at merong case. Kaya ano pa? Tao. Dahil lahat tayo ay tao. Alam ba ninyo ang tao, tripartite being tayo, nilikha tayo ayon sa wangis, no? At kalintulad ng Diyos. So, tayo po, minsan din at nakakalimutan natin, tripartite po tayo. Ibig sabihin, tatlo po tayo. Ito po, nasasaktan na yan, ang tawag po dyan ay, yan po yung kaluluwa. Opo. Kaya kapag namatay yan, nakakaramdam pa rin yung nasasaktan na yun. Pero itong nakikita natin na to, na pinapaganda natin, nililinis natin, ito po, ang tawag dyan, katawan. Kapag tayo po'y nawala ng hininga, babalik po yan sa lupa. Kakainin po yan ng ukod, babalik sa lupa. Yung pong kaluluwa, yung nasasaktan na yon, pupunta sa dalawang bagay, langit o impyerno. Kaya kapag nahulog ka sa impyerno, nakakaramdam ka pa rin. Yung pong pangatlo, ito po yung hininga ng Diyos nung gawin niya si Adan, iningahan niya. Ganon din si Eva. Yun po ang ating espiritu. Pagkapugto po ng hininga natin, sa Diyos po yun. Balik kagad sa Diyos yun. Ito po yung consciousness natin sa Diyos. Ito po yung naboborn again. Yung espiritu na yun. So, naintindihan na natin, yan po ang mga ilustrasyon patungkol sa Trinity. Now, naipahayag po ang pangalan ng Diyos ayon sa kanyang relasyon, no? Ayon sa kanyang relasyon. Ang isang Diyos na to ay nagpahayag ng kanyang sarili. So, naintindihan na natin, ulitin ko, isang Diyos sa tatlong persona, iiwan po muna natin yung Trinity, puntahan natin paano nagpahayag, paano nagpakilala itong iisang Diyos na to. So sa Biblia po, ang pangalan ng Diyos ay hindi lang isang pinagsama-samang letra para mabuo ang isang tunog. Ito ay naipahayag upang ipakilala siya at kanyang ipadama ang pagmamahal sa mga tao. Sa orihinal na salita po, orihinal na Biblia, ang salitang Elohim ay isinaling Diyos, ay pangalan ng Diyos na nagpapahayag patungkol sa kanyang kalagayan pinakamakapangyarihan, Elohim. Lumalang ng langit at lupa, ang pangalan ng Diyos na Elohim ay nagpapakita ng kapangyarihan ng tatlong persona sa paglikha. Ang salitang Jehovah po, sa original na Bible, ay naisaling Panginoon. Ay pangalan ng Diyos na nagpapahayag patungkol sa pagkikipagkasundo at tumutupad sa pangako ng Diyos. Jehovah is the covenant name of God to men. Kaya kapag po meron kayong narinig na Jehovah, yun po yun. Covenant name po ng Diyos yun para makabalik ang tao sa Kanya. Ting magamit sa Biblia ang pangalang Jehovah, ang ibig ipagkahulugan nito ay gustong ilapit ng Diyos ang Kanyang sarili upang matupad ang mga pangako niya sa mga tao. Ting makikita ng makapangyarihan Diyos ang pangailangan ng tao, siya'y bumababa at inilalapit ang sarili at nagpapakilala sa tao bilang Jehovah. So the name Jehovah therefore emphasizes that He who was, is, and is to come, the eternal one, helping and meeting the needs of those who believe in Him. Kita po natin sa buhay ni Moses nang siya'y tawagin ng Panginoon, sabi niya, Yahweh, sabi niya, amang Diyos, pag tinanong nila ako, sino nagsugo sa akin, ano ang sasabihin ko? Doon po sinabi ng Diyos na sabihin mo, Jehovah. At yun po ay sinalin sa wikang English, I am who I am. Sabihin mo sa kanila, sabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Yun po yung Jehovah. Yun po yung Jehovah. Now, speaking of Jehovah, dahil yan po ang ginagamit ng Lord para makalapit siya sa tao, meron pong mga ilang kalagayan ng tao, nagkakamali 7 kalagayan ng tao na nagpakilala ang Diyos at ang gamit niya
Jehovah. Unahin po natin, Jehovah Rapha. Kinig po tayo, lalo na ikaw na may sakit karamdaman. Ito ang pangalan ng Diyos na nagbibigay pangako sa may karamdaman na pwede silang gumaling sapagkat sa ayon, ginamit po ito sa Exodus 15:26. Yan mo yan, isulat mo yan, gawin mong memory verse. Ano ang sabi doon sa Exodus 15:26? Ako na, Panginoon, ang nagpapagaling sa iyo. I am the Lord that healeth thee. Sa original na salita, I am the Jehovah Rapha na magpapagaling sa iyo. Kaya, pag prayer natin, ang sarap pong gamitin itong mga pangalan ng Diyos. Jehovah Rapha. Kung sino man ang may karamdaman, kailangan tumawag sa pangalan ng Panginoon sapagkat siya'y nangako na pagagalingin niya ang bawat tatawag sa Kanya. Amen. Uri ng Diyos. Yun po ang una. Pangalawa, Jehovah Nisi. Jehovah Nisi. Ito ay pangalan ng Diyos na nagbibigay pangako na tutulungan niya ang bawat isa tuwing panahon na may nagbabanta sa kanila sapagkat ang ibig sabihin ng pangalan na ito, ang Diyos ang aking saklolo. Ikaw ba'y maharap sa panganib? Ikaw ba'y umaharap sa isang nakatatakot na sitwasyon? Ikaw ba'y umaharap sa isang parang kawalang pag-asa? Ikaw ba'y umaharap sa isang pangangailangan na hindi mo alam kung saan kukuha ng pangailangan? Kapatid, ang hawakan mo, ang ating Diyos, siya si Jehovah Nisi. Siya ang ating Diyos na aking saklolo. Exodus 17:15-16. Ang Diyos ang aking saklolo. The Lord is my banner or refuge. Purihin ang Diyos. Kaya si Moses, nagtayo siya ng isang dambana at pinanganlang Jehovah Nisi. At kanyang sinabi, ang Panginoon ay makikidigma sa panahon para sa lahing ito. So, nakakadalawa pa lang po tayo. Pangatlo, Jehovah Shalom. Ayan. Jehovah Shalom. Kabisado na po natin yan. Yung iba, lagi nating naririnig yan. Ano? Shalom, shalom, shalom. Ito ay pangalan ng Diyos na nagbibigay kalakasan doon sa mga naguguluhan at nababalisa sapagkat ang ibig sabihin ng pangalang ito, ang Panginoon, ang aking kapayapaan. Shalom sa inyo lahat. Peace be with you. Jehovah Shalom bless you. Kayo po na lahat na nandyan sa loob ngayon. I speak Shalom. Nagsasalita ako ng kapayapaan sa mundong ito, sa kapaligiran natin ito na puno ng kaguluhan. Jehovah Shalom is our God. Okay? Si Gideon po ay balisang-balisa sapagkat nakita niya ang anghel ng Panginoon na mukhaan. Subalit sinabi ng Panginoon sa kanya, kapayapaan ang sumasaya. Kasi doon sa Old Testament, pag nakita mo ng mukhaan ang anghel ng Panginoon, takot sila baka mamatay o mamamatay talaga. Kaya sabi sa kanya, kapayapaan ng sumasa iyo, huwag kang matakot, hindi ka mamamatay. Kaya't nagtayo si Gideon ng dambana at tinawag niyang Jehovah Shalom. Doon sa lugar na yon na nakita niya yung anghel. Doon niya nilagay yung salitang Jehovah Shalom. Ang Diyos ang aking kapayapaan. Okay, pang-apat po. Nakakatatlo na tayo, pang-apat. Jehovah Jireh. Yan. Yung iba, kabisado yan. Lalo madalas nangangailangan. Madalas na may kailangan. Ito ay pangalan ng Diyos na nagbibigay pangako sa mga taong may pangailangan. Sapagkat ang ibig sabihin nito, ang Panginoon ay siyang nagkakaloob ng mga pangangailangan. Noong panahon ni Abraham, siya tinawag ng Diyos upang ihandog si Isaac upang maging susunuging handog sa harapan ng Panginoon. Naalala niyo yung kwento na yon? Diba sinubok ng Diyos si Abraham na at tagal niyang hindi magkaanak. Tapos nung magkaanak sila ni Sarah, si Isaac,
ang sabi ng Lord, ihandog mo sa akin ang iyong anak. Ang pagsamba po noon, ang paghahandog, talagang kumakatay sila ng mga hayop, tupa, baka, ganyan. So, ang utos ng Diyos kay Abraham, ang ialay sa kanya, ang kanyang kaisa-isa at matagal niyang inintay na anak. At nakita natin, walang reklamo si Abraham, isinama sa bundok kung saan sila sasamba. Itong bata, tanong ng tanong, ay madalas lang kahoy, nasusunugin kasi ganun papatayin muna niya handog, tapos matutuloy yung dugo sa lupa, tapos ilalagay sa mga kahoy sa kasisindihan. Ganun po ang pagsamba ng unang panahon. Itong si Isaac, tanong ng tanong, nasaan po yung ating yahandog? No? Nung naigayak na ni Abraham si Isaac sa altar, nakita natin wala namang reklamo rin si Isaac. Siya pala yung Pero ang sinasagot sa kanya ng tatay niya, the Lord will provide. Ang Diyos ang magkakalob. So, naigayak na ni Abraham si Isaac sa altar na hindi naman nagrereklamo itong Isaac at lubusan na niyang paslangin ito upang maging susunuging handog o alay, ang Diyos ay nagkaloob ng susunuging tupa sa oras. No? Sabi doon sa Genesis chapter 22 verse 14, at pinangalanan ni Abraham ang lugar na iyon na Jehovah Jireh, na ibig sabihin ang Diyos ang magkakaloob sa tamang panahon. Nasubok ng Diyos si Abraham. Kaya nung papaslangin na niya yung kanyang anak ng punyan, biglang nangusap ang Diyos, nasumpong katapat, Abraham, huwag mong ituloy. So, hindi si Isaac ang naialay, biglang-bigla, meron silang nakitang tupa o usa na nasabit yung mga sungay doon sa mga siit. So, nagkaloob ang Diyos ng yahandog. Kaya yung lugar na yon tinawag ni Abraham na Jehovah Jireh, na ang ibig sabihin, ang Diyos ang magkakaloob sa tamang panahon. Anong pangailangan mo, kapatid? Ano ang hinihintay mo? Anong dinidisan ng puso mo sa tamang panahon? Yan po si Jehovah Jireh. Ipagkakaloob niya ang lahat ng iyong pangailangan. So ang tamang mensahe ng pangalan ng Diyos na ito sa ating kapanahunan ngayon ay nakikita ng Diyos ang mga pangailangan ng mga lumalapit sa Kanya. Kaya dapat tayong sumamba at dumalangin sa Panginoong Diyos sapagkat sasagutin niya tayo sa tamang panahon, no? Minsan hindi masyadong maaga, hindi naman huli. Amen. Praise God. Sakto lang. Sakto lang. Minsan alala tayo nung pala. Try lang tayo ng Lord. Sinusubok lang pala tayo ng Lord. Minsan din natin maintindihan, pero pag nandoon po yung trust natin kay Lord, minsan nagtatanong, Lord, ba't mo pinayagan? Lord, bakit po nagkaganito? Just trust the Lord. May plano po siya. Okay. Ang panglima, Jehovah Rohi. Ito ay pangalan ng Diyos na nagbibigay ng pangako para sa mga estranghero o bagong lipat sa isang bagong lugar sapagkat ang ibig sabihin nito, ang Panginoon ang aking pastol. The Lord is my shepherd. Awit 23 verse 1, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Kailangan palagi nating tandaan na ang Panginoon ay may pamamalasakit sa bawat isa sa atin na kaya niyang ipagkaloob ang lahat ng ating pangangailangan. Amen and amen. Purihin ang Diyos sa ating Jehovah Rohi. Pang-anim, Jehovah Tsidkenu. Natutuwa ako habang binabanggit natin ang mga ginamit ng Diyos para ilapit niya ang kanyang sarili sa tao. Kadalasan ay ginagawang pangalan, di ba? Yun ang nasa isip ko habang sinishare ko sa inyo. Pero itong pang-anim yata parang konti ang gumamit. Jehovah Tsidkenu. Yan. Tita Mensi, meron ka na bang narinig na gumamit pinangalan sa anak nila? Yung Jehovah Tsidkenu? Wala. Pero merong Keno. Meron din yatang Chid o Sid, pero walang Tsidkenu. Ano ba itong Jehovah Tsidkenu? Ito ay pangalan ng Diyos na nagbibigay pangako para doon sa mga palaging nakakaranas ng pang-aapi. Naku, ayaw nga namang gamitin yan. Nakakaranas ka ng pang-aapi at pagpapahirap sapagkat ang ibig sabihin ng pangalan ko, ang Panginoon, ang aking katuwiran. Ang ganda pala. The Lord is my righteousness. Ayon sa Jeremiah 23 verse 5-6. Narito ang mga
ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y magbabang kay David ng matuwid na sanga at siya'y maghahari kagaya ng hari na may kapantasan at magsasagawa ng kahatulan at kaganapan sa lupain. Po. So, yan, Jehovah Tsidkenu. At pampito na ginamit, huwag nang kakalimutan yung ating unang pinag-aralan, yung Jehovah para ilapit ng Diyos ang kanyang sarili sa tao. So, pito po ang ginamit niya. Pampito po, Jehovah Shammah. Ayan. So, doon pa lang po sa tunog, alam na natin ang ibig sabihin, kasyama-syama natin ang Diyos. At suya, praise God. Ito ay pangalan ng Diyos na nagbibigay pangako para doon sa mga naghahanap ng kanyang presensya. Si Ezekiel ay nagkaroon po ng pangitain patungkol sa Jerusalem na muli itong magiging matibay na bansa. Ang presensya ng Diyos ay naibalik sa templo, ganun din sa buhay ng mga mamamayan. Kaya dapat nating tandaan ng pangalan ng Panginoon ay nagbibigay kasiguruhan na ang presensya ng Diyos ay mananatili sa bawat isa na sumusunod sa kanyang kalooban. I will never leave you nor forsake you. Siya ang ating Jehovah Shammah. So, purin po ang Panginoon. Tayo po'y magwawakas. Salamat. Meron pa tayong 7 minuto. Sa Hebrew, nabanggit ko na, 11 verse 6. No, yung pong una doon, yung 13 verse 5 pala yon. Ito po ay Hebrew 11 verse 6. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Ang ikalawang statement of faith natin na pinag-aaralan po ngayon o pinaniniwala natin ay magbibigay ng kaalaman patungkol sa kalagayan ng Diyos at ang kanyang pagtulong sa mga tao. Pagkatapos na mapag-aralan po natin ito, pananampalataya sa pagmahal ng Diyos ang siyang dapat na lumago sa ating mga puso upang tayo'y maging kalugod-lugod sa Panginoon. Paniwalaan natin, panampalatayanan natin na anumang kalagayan ang Diyos po ay nagpahayag sa atin. Ito po ang ating pangalawang pinaniniwalaan, iisang Diyos sa 3 persona. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa aming pong pag-aaral na ginawa ngayong pong gabi. Salamat po, Diyos, sa isang katotohanan na meron kaming iisang Diyos sa 3 person. Salamat sapagkat sa dami-dami po ng mga tao sa paligid ay isa kami sa mga pinagkatiwalaan mo na maunawaan ito. Dahil nakilala ka namin, isinuko namin ang aming buhay, ang aming sarili sa iyo, at kinilala ka namin bilang Diyos, Panginoon, at sariling tagapagligtas ng aming buhay. At mula noon, naunawaan namin ang iyong mga salita. Salamat po, Ama, at sa oras mong ito, sa aming pananampalataya sa iyo, Lord, bigyan mo rin po kami ng passion, ng desire, na maging instrumento na may bahagi naman po namin ito, lalo na po sa aming mga mahal sa buhay at sa mga nakakasalamuhan namin araw-araw. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. Purihin po ang Panginoon. So natapos po ang ating ikalawang session. Magkita-kita po tayong muli sa darating na Biyernes, alas 7:30 po, binubuksan na natin ang ating pong account, ang ating Telegram account. Yung pong mga gustong makapasok, hindi alam ang pagkakaroon po ng Telegram account, paki-guide po sila. Ano po? At pwede pa po silang humabol kasi pangalawa pa lang naman po natin. So ngayon, ay ini-invite ko po kayo na magpakita po. Ano? Para po sa ating picture taking, pakiclick po ang camera sa gilid po ng inyo pong microphone na below na kulay asul. Huwag po yung leave, mawawala po kayo. Pakiclick po yung camera sa tabi niyan, then share video. So makikita ko na po kayo. Yan.
At kung sino po ang mag-screenshot, pakipost po sa ating GC. Ayan, magpakita po. Kapitan, Edward, pare ng Panginoon. Po, ayan, ng mag-asawa na Gemma, ang ilang pamilya, ayan. Ayan, si Laika, ayan, si Sister Mel Jane Golan, si Engineer Nel Sanji, si Sir Gasser, si Ma'am Martin Tuling Relax, si Kapitan Daniel, si Jessica, buwang buti na Pastora Michelle, ayan, kasama si Margaret, Sir Lucy, Sister Lily po, pakiclick po ang Nakano pala? si Rose, wala pa kay camera, si Pao, si Cole, si Glyza, pakiclick, Ann Isaiah, si Francis, si Kiel, Luara, pakiclick na sila mga kamera, pakita naman kayo. Okay. Ayaw magpakita yan. Dito na lang daw yun sa baba. Ano Hindi to? ko alam, Pastor, wala na pipindutin. Hindi ko makita. Sama-sama na. Sir Eli po, click po yung camera sa tabi po ng inyong mic. Para makita. Nawawala po, Pastor eh. Balik po kayo sa Telegram. I-click po ninyo yung Telegram apps para makabalik kayo. Yun. Nawala yata. Nawala. Marami hindi nag-open ng camera. Opo. Nakikita na po namin pero walang tao. Ayun. Sir Eli, Matik. Sino pa ba hindi Grace at pumapasok? May, tabi kayo sa ulo ni ano? Si Abigail, si Pau. Sa ulo Pau. ni EJ. Sino kasi ni Pau? Starline May. Liza, Ankesia, Contes, Sikil. Open your cam. Yan. Si Rose, ayun. Ito si Teyan dito na. Yung mga Rose, magandang mag-screenshot. Ayaw magbukas. Para buo kagad. So, hintayin mo lang mga iba. Kaya mukha mo, di ka mukha. Yan. Yung mga, sino pa? Si Ma'am Maria Relos, si Abigail, si Pao, si Glyza, si Ann, si Frances, si Kiel. Marami pang hindi nagbubukas. Si Abigail di magbubukas yan. Na lang tayo sa isang. Ayan, meron na Tapos meron na. na po. Meron na po. Yayay, magbukas mo rin ang camera mo. Magtututur take mo na. Kaya, sama kayo. Yan. Community Yayay. Yun. Umati naman kayo. Umati kayo. Hello, people of the Philippines. Yan, si Glay. Nandiyan na si Glay. Hindi nakapasok ang Mama mo, Glay. Sino po ang nag-screenshot? Rose, nag-screenshot mo na? Isa pa po. Okay, sige. O, ngiti kayo, ngiti. Sabihin niyo pag mag-screenshot kayo para makangiti kami. Sige po. Okay po. 1, 2, ready. Si Kiel, madilim ka.
Isa pa po. Dito. Okay. Ready po. Okay, 1, 2, ready. Okay po. Ito, ngiti ka, Daniel. Nagtago mo ka eh. Ayan, ngiti, ngiti. Pagkita mo yung ngipin mo. Yan, nakita ka ni Jeba. Jeba. Pinagsama ko yung Jeho sa Jaba. Okay, thank you very much po. God bless po. God bless. Kung gustong mag-join ng daily devotion, 5:30 po yun. Lunes hanggang Sabado po yan, araw-araw. Kung gusto nyo nakakapakinig, para po kayo nakikinig ng radyo. So, message po nyo ako, papasok ko po yung link. Yun po ay daily devotion natin. Sa Telegram din po yan, yung gusto lang po. Okay? God bless po, God bless po, God bless. Ingat-ingat po. Salamat po sa pag-join. Pwede pa po Thank kayo you po. Habol pa po. Po.